Magandang araw mga kakusi. For today, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging misfortune ng isa nating kabayan sa Pilipinas na naghangad lang naman na makapunta at makapagtrabaho dito sa UK. Kapag po mag-a-apply kayo, if it is direct po, make sure the company is legit and wag po kayong basta-basta magpapadala ng pera or magbibigay ng any amount sa kanila. And make sure nyo po may COS po kayo kapag po magpa-process po kayo ng visa. Hindi po basta-basta ang makapunta dito pero hindi imposible. And kung dadaan naman po kayo sa tao sa Pilipinas or sa agency, make sure po registered po sila under POEA for their legitimacy. Huwag po kayong basta-basta magbibigay ng pera. And gusto ko lang i-share sa inyo yung isang follower ko na ang laki ng ibinigay niya and na pera and medyo naguluhan na siya sa process bakit pasikot-sikot si consultant na tinatawag. And kinontak niya ako and upon reading yung process na binigay niya, nahilo ko. And binigay ko sa kanila yung step by step na process how to secure legit po na processing. So kung direct po siya, dapat po is na-interview po kayo ng employer ninyo, nakita ninyo kung settings po ng inyong work. Plus po, kung ma-hire po kayo, may offer letter yan. Sa offer letter ninyo, reviewin nyo po kung ano po yung offer sa inyo. Kung okay ba, kasama ba accommodation, ilang months ang accommodation, kung anong help yung ibibigay nila sa inyo. And then po, kailangan po is meron kayong COS. Hindi po kayo makakapag-process ng work visa without the COS or Certificate of Sponsorship. Ito po ay ibibigay ng employer sa inyo na i-check po ito ng home office na it means that the company is able na to support overseas worker. And then po, kailangan po meron po kayong IELTS. Kahit po sino kailangan po ninyo talaga ng IELTS na na-reach nyo po yung band score na kailangan ninyo sa inyo pong profession. And then po, kung nasa Pilipinas kayo, kailangan nyo po ng TB test. And tinatanggap din po to sa POEA kung magpa-process na po kayo ng OEC. Basta po, valid pa po yung inyong TB test. And the validity of our TB test is 6 months. And sa IOM lang po ang tinatanggap na TB test ng UK. So, eto na nga, si kabayan na gustong magtrabaho dito sa UK is kausap niya si consultant na chinarge sila ng napakalaki. They pay 56,000 po sa visa, and for the IHS is 44,000, which is questionable kasi 1 year lang, almost 1 year lang yun, na hindi ko po alam kung ano yung conversion na ginamit nila. Pero IHS po is worth 625 pounds per year. It depends po kung ilang years po yung visa na ibibigay sa inyo. 2 years, 3 years. So, calculate nyo po yan. Medyo malaki po. And then, pati PIDOS, pinagbabayad sila ng 19,000. At meron pa pong exit clearance. Sa ating pong mga worker, ang ating pong exit clearance is ang OEC po natin. At babayaran lang po natin yon kapag okay na po lahat ng documents natin at nag-go na po si POEA. Na-check na po niya lahat ng documents ninyo, you're ready na. At babayaran nyo po yan sa mismong POEA. Hindi po kayo pwedeng magpadala ng pera sa kung sinong consultant. And ito pa, ang IELTS. Nagbayad sila ng 30,000 for the IELTS. Pero hindi po sila nag-take ng exam. So, IELTS po, you can book it online
And you can pay it online po. And you have to take the exam. Kailangan nyo po yun, and to make sure po na naka-reach po kayo ng band score na kailangan ninyo. And dapat tama po yung IELTS category na kinuha nyo, which is the UKVI. So, magkakaiba po yan. Meron lang pong IELTS at meron pong IELTS UKVI. So, for UK po, kailangan nyo pong kunin yung UKVI, which is mas mahal po siya sa regular IELTS. And I'm not sure po kung magkano po siya ngayon, pero nasa 13,000 po yan. Hindi 30,000, 1,3 plus lang po. Kasi hindi ko po sure kung magkano ngayon yung ano. You can search that online, Google, British Council, IDP sa Pilipinas. So, yun po. At meron pa silang kung ano-ano. Ito po yung screenshot ng mga binayaran po nila. Nasa 100 something po ang babayaran nila. And nung pong nabasa ko po yung email, and yung email address po is nasa Gmail po siya. So, it means it's a red flag. Kung legit company, big company po yan, they should use different like .uk po yan, hindi po Gmail. So, it's one of the scamming technique. And the contract na pagkahaba-haba, we don't use po ng monthly payment. We use per annum or per hour only. Walang per daily, walang per month. So, napakalaki rin po ng offer sa kanila. And it's like 3,900 per month with pre-accommodation plus may 200 pounds pa na food allowance. So, too good to be true po talaga siya. And all the details in their contract, they confidently share it with me. I read it. Lahat po ng terms na ginamit is not correct. Dahil magkaiba po ang terms po na ginagamit po sa Pilipinas at iba rin po yung terms na ginagamit dito sa UK. So, our holiday or vacation leave, we use it sa Pilipinas per week and they gave 3 weeks. Here po is per day, and it's a minimum of 28 days per calendar year. So, once po na nag-start kayo ng work, entitled na po kayo sa vacation leave. So, it doesn't matter kung naka 1 year kayo or hindi, you're entitled for vacation leave. So, kailangan po maging vigilant po tayo, search first, especially kung may money involved. I'm so sad po dahil ang dami po nila, hindi lang isa. Nasa 20 po sila nakatao, and they promised na makakapagtrabaho sila dito sa UK in a dairy farm. So, farming po. Hindi po ako sure kung for sponsorship to. Kaya nag-search po ako. And it's for sponsor naman po. It's, ang code niya po is 9111. Pero yun pong process po na ginamit nila, yung pong payment na hinihingi sa kanila, and yung iba po nagbayad na ng 120,000, napakalaki, is hindi po legit. It's, at first glance, you will know na it's a scam. Kaya po, once again, sa mga followers ko, sa mga makakapanood nito, beware po always. Dapat po i-check nyo po yung legitimacy, dapat may COS kayo, wala po mahirap pong kumita ng pera, mga kabayan. Ang hirap kumita ng pera sa Pilipinas, ang 120,000, 70, kahit nga 10,000 lang, napakahirap kitain na tapos ibibigay mo lang sa scam, paaasahin ka. Ang sakit malaman na kahit kapwa mo, pwede kang lokohin. Kahit kapitbahay mo pa, pwede kang lokohin. Kahit si kumari mo, basta pera, nagkakatalo-talo. So, hindi po imposibleng makapunta dito, but make sure lang po na yung process na gagawin ninyo is tama. Kausapin nyo po, kung mahanap po kayo ng direct, kausapin nyo po yung employer ninyo, kung ano po yung process or kung ano yung help na ibibigay nila sa inyo. And
dapat po clear po yung contract ninyo. Kasi kahit na po makapunta kayo dito tapos hindi po clear yung contract ninyo bago kayo umalis ng Pilipinas is, baka po wala kayong tuluyan dito, maging basang sisiw kayo dito. So, mahirap po rin makahanap kasi ng accommodation. So, I truly advise po talaga na maging aware po tayo sa lahat ng magiging transaction natin. And I pray na yung magiging process ng pag-alis ninyo, yung paghanap nyo ng work will be a successful one. And I'm so sorry to hear na merong mga kakapwa natin na manloloko ng tao para sa pera. Have a good day po and be vigilant.